Ano po ba ang ginagawa ninyo doon sa barangay ninyo? Ano lang po, yung po pagbabasura lang po talaga ng living partner ko po talaga po, sir. Narinig ko na parang nasita kayo ni Kapitan sa ganitong klase niyong gawain, tama ba? Apo, ilang beses po. Ano po ang sinabi ng Kapitan ninyo? Kung hindi daw po titigil po yung living partner ko, patatanggal po sa purpose po, at saka po makukulong daw po yung asawa ko. Nagrereklamo daw siya, Kap, na may ginawa daw po kayo at may sinabi na kung saan ay kapag hindi po siya sumunod dun sa inyong sinasabi, natatanggalin niyo daw po siya dun sa 4-piece and kung ano man. Kasi sir, yan sila ay kukolekta sa bahay na kukunin niya mga basura doon sa pura o bawat bahay doon sa kanyang suki. Kinukunan nila ng basura, dinadala nila doon sa lugar nila. Kinukuha nila yung mga basura, tinihagis doon sa saan. Matagal na panahon sir, sasabihan, tapos ilang araw, balik uli. So, Kap, ngayon, anong plano mo or anong plano na ginawa mo para dito sa mga tao na ito? Talagang wala nga ako na ano sa kanila, may suporta. Kasi nga po, talagang nabigla nga po din ako sa pagkakaalis. Pero sa sinasabi niyo pong ano po, regular po yan. So, bilang isang barangay, ayaw kasi na magkakaroon ng discrimination dahil sila ay nagbabasura, parang tinataboy sila. Pero kapag yan ay may pera, ay sir, sige, tulungan po namin kayo. Ay, hindi po pwede yung ganung klaseng estilo. Lahat ng tao, mayaman o mahirap, dapat pantay-pantay po sila, di ba po ba? Ano po ba ang ginagawa ninyo doon sa barangay ninyo? Ano lang po, yung po pagbabasura lang po talaga ng living partner ko po talaga po, sir. Yung mga basura ba na yun, paano niyo po siya kinukuha or voluntarily ibinibigay po sa inyo? Voluntary po. Tapos ngayon, ipaghihiwalay nyo siya kung ano yung recyclable, non-biodegradable, kung ano-ano man. Tapos ito ay isa-isa yung binibenta, yung pwede pa ibenta. Apo. Narinig ko na parang nasita kayo ni Kapitan sa ganitong klase yung gawain, tama ba? Apo, ilang beses po. Ano po ang sinabi ng Kapitan ninyo? Kung hindi daw po titigil po yung living partner ko, patatanggal po sa purpose po, at saka po makukulong daw po yung asawa ko. Paano po umabot sa punto na si Kapitan po ay nagsasabi na ng mga lagi po kasi, hindi po kasi alam ko ano pong dahilan ng kanya pong ikinagagalit. Minsan po may nakapagbigay po sa amin po ng So pagkasita po sa inyo, ma'am, parang diretsong galit. Diretso po talaga, sir. So pagkasabi pa lang, nung una pa lang, kunwari kapag kinausap kayo, wala man lang pasabi na, oh sir, ma'am, bawal po maggawa ng ganitong bagay, pakiusap ko na lang ito, or diretso parang tingin sa inyo hindi maganda. Napagsabihan na po, kasi no choice po talaga kami, sir, no, talagang doon po talaga kumukuha na kami. Ang laki din po kasi ng tulong po para po sa amin po. So parang pinaghahanap buhay niyo. Opo, talaga po, sir. Ng basura. Tapos po nung minsan po nga po, kinimpis ka po niya yung wheeler na wala po makaalam. Yung pinaglalagyan po ng basura. Tapos sinabi po sa kanya na sa living partner na, kung hindi ka titigil, ipakukulong kita. Tapos total kang matanda ka. Okay. Sige ma'am. Okay. Sa akin, mama, ano ba ang pinaka-reason? Bakit nasabi na nakakaabala raw yung paghahanap buhay ninyo? Dahil ba dun sa sinasabi mo kanina na pagsusunog or may mga iba pang insidente? Yun lang po talaga yung pagsisilab daw po nung aking live-in partner. Okay, na marami daw pong nagre-reklamo. Pero sa akin po talaga, sir, na talaga marami po nagsusunog na malapit din po sa kanya. Bakit lang kami po yung kanilang sinusunod? Ilang beses na siya nagsita? Bali po nung kami po magkasama po mag-living partner, hindi lang po 7 beses. Alright. So ano pong ginawa ninyo tungkol po doon sa sinasabi ni Kapitan? Tinunod lang po ng living partner ko kasi po pinapili po talaga po siya. Kung hindi ka titigil ko ito, patatanggal kita sa purpose or pagbabasura. Ang pinili po nung akin pong living partner. Okay. Pero diretso po muna tayo, no? Naiintindihan nyo ba ang sinasabi ni Kapitan kung bakit gano'n ang kanyang sinasabi? Sa tingin nyo ba naiintindihan ko rin po. Kaya lang po ang gusto po ng living partner ko, kahit po siya matigil na po sa pagbubusura, mamili lang po siya ng mga bote-bote, pero pinagbawalan pa rin po niya. Kasi ang sabi po niya talaga po sa amin, ayos niyang ganyan ang buhay ninyo, ganyan na lang, ayos na ang buhay ninyo. Paano po naman yung akin pong umaasa po mga anak ko para Alright. Sige, ganito. I think klaro naman na. So, nagkaroon kayo ng pag-uusap nito ni Kapitan. Now, pupunta naman tayo doon sa kabilang panig para kausapin naman sila. So, makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong inireklamong kapitan na si Edmond Montañano, Barangay San Francisco, Nagcarlan, Laguna. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Sir, magandang umaga po. Nagrereklamo daw siya, Kap, na may ginawa daw po kayo at may sinabi na kung saan ay pinagsabihan niyo daw po siya. Kapag hindi po siya sumunod doon sa inyong sinasabi, natatanggalin niyo daw po siya doon sa 4-piece and
kung ano man ang inyong sinabi. Ano po masasabi niyo dyan, Kap, tungkol po doon? Sir, kasi po yan po ang kanyang yung kanyang kalibin, ay yan po ito, tiyuhin ko. Yan po kasi hindi po siya talaga ng barangay. Hindi po talaga siya nakukuhang JO kasi sapul po siyang naging ng barangay, sakit ng ulo. Sino ito? Si Ma'am Lolita? Oho. Kasi sir, yan sila ay kukolekta sa bahay na kukunin niya mga basura doon sa purok o bawat bahay doon sa kanyang suki. Kinukunan nila ng basura, dinadala nila doon sa lugar nila. Kinukuha nila yung mga basura. Tinihagis ko saan. Matagal na panahon sir, parang pulang ako noon, ay ganyan ang trabaho ng aking kamag-anak na yan. Pinagsabihan na siya ng aking konsyal na namatay na kanyang pamangkin. Tapos nagkakonsyal ako na pamangkin din niya na yun din ang problema niya. Sasabihan, tapos yun nga po, ilang araw, balik uli. Okay, so anong main dahilan, Kap, kung bakit niyo po kinuusap itong si Ma'am Lolita? Apo, yun nga po, kasi hindi naman po kami direkta nagkakausap po niyan. Yung po sinasabi niyang siya po yung pinaghihiwan, wala akong nangyaring ganun. Kasi nga po, yung aking kamag-anakan ay nasa 70 years old na. Itong kinakasama po ni Ma'am Lolita po, yung namamasura po. Apo, kaya nga po sasabihin na siya po ay hindi ko po allowed talaga na siya ay nangunguha ng basura. Kasi nga po, pinagkakalat niya yung mga basura doon sa lugar ng mga private. Okay, ano pong pinagbabasihan niyo, Kap, na siya po ay nagkakalat ng basura? Yun po kasi nga po yung kinukuha na basura niya sa bahay-bahay. Tapos yung mga nakikuha niyang recycle, yun po yung kanya iniipon. Wala po siyang sinasabi na bibili siya ng basura. Ano pong katibayan natin na until now talagang nagpapasaway pa rin po si Ma'am Lolita sa kanya yung kanyang kinakasama po? Pero yan po kasi nangyari nung last year, meron po ako niyang mga kopya o mga dokumento na talagang may picture pa po ako na talagang siya po talaga yung asawa niya talagang. So ito po ay sir, kumbaga nakablatter sa barangay na ilang beses na pinatawag, ilang beses na naireklamo. Yan po ba'y dokumento sa barangay? Yung po nga po yung mga nagkasundo po kami na sabi ko nga, hindi ko muna ibibigay sa iyo ang wheeler dahil nga yan ang ginagawa mo pang hakot. Ngayon, kung tayo mag-uusap, magkakasundo sa barangay na hindi niya nagagamitin yan sa pagdadala ng basura. Pero in case ng mga kalakal na gulay o mga niyog ay aking pinahintulutan kasi yan ay karapatan naman nila. May specific po ba na complainant tayo sa barangay na nagreklamo po dito sa dalawa kay Ma'am Lolita sa kanyang mister po? Yun nga po yung nakakarating doon sa aking mga kabarangay na yan nga po yung asawa niya, pinakasama niya ay laging dumataan doon. Matagal ng panahon sir, baka nasa hindi lang 8 taon. Kaya nga po. Okay, Kap, matanong ko lang specifically, ano po naging violation nitong nila Ma'am Lolita para i-hold niyo po itong sinasabing wheeler niya? Yun nga po, nahapot nga po niya yung mga basura, lawak-lawak, pinagtatapon nandun sa private at saka kami nga po kasi yung pinakamataas na lugar, pinagbumulan ng mga spring. May mga lapit barangay na nadadala pag umuulan, yung mga basura pinagkakalas niya doon sa lupa. Okay, alam mo ba, Kap, kung paano niya ikinakalat itong mga sinasabing basura? Yung po kanyang asawa ay ang ginagawa po ay dinadala nga po nila doon sa sako-sako, sinisilaban. Talaga po napakadami na nakakarating sa akin yung problema. Okay, sinubukan niyo ba, Kap, na pagsabihan itong sila Ma'am Lolita na kahit papaano magawan ng paraan na itigil itong mga sinasabing pagsisilab ng basura o kung ano man? Meron bang ganun na nangyari? Opo, sir. Okay Kunsal pa na yung purok niya, ay purok na nasasakupan ko ng Okay Kunsal, sila yung talagang lagi kong pinaalalahanan na laging sinasabi na tayo mayroong kolektor o may basura na tayo. Alright. Ngayon naman, Kap, paano nangyari na may nakarating po sa inyo na complaint tungkol po dito kay Ma'am Lolita? May nag-file ba sa inyong barangay? Meron po sir, yun nga pong mga report na yung actual na nangyari nung... Okay, pakibahagi po sa akin sa mga report nito. Bali sir, ito nga po yung tatawag sa akin yung mga kabarangay ko. Na andito na naman po yung nagtatapon. Yes, kabarangay mo or may mga residente ba na nagrereklamo laban dito kay Ma'am Lolita? Sa asawa niya sir, yung mister niya, yung pinakalipin niya sir. Opo, sino pong complainant sir? Sino pong complainant sir? Gusto namin malaman kung sino dito. Ay yun nga po yung mga, kasi mga natatakot nga din sir na magsumbong, alam niyo naman. Sino po, Kap? Diretso na po kayo, tinatanong ko po kayo kasi sigurado naman na kayo ay kapitan dyan at kabisado nyo siguro kung sinong talaga nagre-reklamo. Pamilya po nung Ananias. Okay. So may complainants po talaga, hindi po ito self-initiated ng barangay na talagang pagalitan or patigilin sa kanilang paghahanap buhay. So Kap, sige, pag-usapan natin, nagkaroon ng problema sa umanay panghahakot nila ng basura sa lugar. Ano naman ang pre-propose nyo pong solusyon para po
dito sa problema na ito? Ayun nga po sir, uti-utiin natin na matanggal nga po kasi nga tinutularan. Nangyayari nga po, yun nga pong pamilya nun, hapot ng hapot. Kaya po lahat po ng konser ko, Sinubukan niyo ba, Kap, na turuan yung mga posibleng lugar na pwede pagtapunan ng sinasabing basura? For example, pwede niyo ipagbenta itong recyclable, itong mga sinasabi na iba na hindi niyo kaya ibenta. May lugar kami na ituturo sa inyo kung saan kayo pwede magtapon. Kasi, sir, wala naman nakita na possible violation na sila ay naghahakot ng basura kung ito ay self-initiative naman nila. In this case, kung pag-uusapan natin, nagkaroon ba ng pagtuturo doon kila Ma'am Lolita kung saan dapat? Sir, meron nga ako kami nga MRF, 2 beses kami kumakaon ng basura tuwing isang buwan. Yun nga po, sabi ko sa kanya, meron tayong taga-kolekta. Hindi po sila ina-allow. Yes, I do understand may taga-kolekta, pero syempre, ito ay parang ginagawa lang nila. You cannot stop them kung gusto nila maghanap buhay or gawin ito. Kasi kahit naman dito sa Quezon City, may mga tao naman din na naghahakot ng basura. Pero dapat i-make sure na nasa lugar at hindi po tayo nagkakalat. Kung may problema sa pagkakalat, edi turuan sila na hindi dapat magkalat. Imbis na, for example, kukunin yung wheeler, may mga bagay na parang pipigilan sila dun sa kanilang pamamasura, ay medyo labag na po sa kanilang karapatan kapag ganun po. Di ba, Kap? Tanong ko sa iyo, Kap, ano bang binigay mo na posible solution para sa kanila? Yun nga po, sir. Totoo. Siyempre, ang barangay naman, napakaunti ng budget niya. No. Kap, hindi ko sinasabing sweldohan mo. No. Wala ko sinasabing sweldohan mo. Ang sinasabi ko ngayon is ano ba ang ginawa mo or pinopose na solution para po dito kay Ma'am Lolita? Kasi you're just simply taking away their livelihood or livelihood kung paano sila kikita. Ang tinatanong ko dito, ano bang ginawa mo or pinopose mo na solusyon? Ma'am Lolita, tigilan mo na yung pagbabasura mo. Pwede ka pumunta dito sa PESO or posibleng employment dito sa aming municipal hall. Hindi po sa aking barangay, bagkus dito sa City Hall. Baka posible mabigyan kayo ng trabaho dyan or something na may makuha silang pension, senior citizen pension. Or hindi natin alam kung ano pwede pa nila makuha. May ginawa ba kayong gano'n na hakbang bilang isang kapitan na asistahan itong mga tao na ito? Siya po kasi namamatukan doon sa kabilang barangay. Ngayon po yung kanyang asawa 70 na nga po. Hindi, sinasabi ni Ma'am Lolita, hindi daw. Ma'am Lolita, anong sagot mo doon? Ako po ay hindi po regular na namamasukan. Ako po ay on-call. Tinatawagan po ko kung po may magpapalinis, may magpapalaba. Wala naman problema yun. Pero Kap, ano bang binigay mo na posibleng solusyon para dito sa kanila? Napaka makatulong pa sa kanilang paghahanap buhay. May ginawa ba kayo na ganon? Sir, sa totoo lang po, talagang wala po ako na plano. Kasi nga Okay, Kap, yan po ang aming sinasabi. Bilang isang kapitan, dapat ang tingin nyo dito sa mga kabarangay mo or kung hindi mo siya kabarangay or what, parang tutulungan mo na din. Kunwari, taga-kabilang barangay siya, pumunta sa inyong barangay. Tutulungan nyo siya, i-assist dun sa kabilang barangay, may problema siya, hanap buhay, baka posible kasi nagkakaroon siya ng disturbance sa inyong barangay, baka pwede natin bigyan to ng oportunidad na ma-refer sa City Hall or sa Municipal Hall para mabigyan ng hanap buhay dito sa ating PESO, para mabigyan ng karapat-dapat. Kasi ang problema, sir, yung mga ganitong klaseng tao, itinataboy natin, babalik at babalik talaga yung mga tao na ganyan na naghahanap buhay lamang kasi wala na silang ibang alam kung paano nila mapapakain ng kanilang sarili. So ngayon, Kap, ang sa akin, tinatanggalan mo sila ng ganong klaseng oportunidad, ano naman ang mangyayari sa kanila? So tinatanong ko dito, Kap, kung wala ka naman din ibibigay na solusyon, edi hiyaan mo na lang sila. Kahit naman mag-cause pa ng disturbance, wala ka naman kasi ginagawang solusyon para dyan . You're supposed to solve and hopefully help their problem, and then eventually, bahala na sila kung anong gagawin nila sa oportunidad na binigay mo. At least, binigyan mo ng oportunidad. Hindi yung confiscate yung ganito. Tigil nyo na yung ganyan. Kung hindi, ganito, ganyan. There's no use in that kind of tactic sa pagtuturo dito sa mga tao at hindi talaga sila matututo at babalik talaga sila. So, Kap, ngayon, anong plano mo or anong plano na ginawa mo para dito sa mga tao na ito? Ayun nga po, sir. Di pag ngayon nga po, napanggit ko na sa inyo, talagang wala nga ako na ano sa kanila, may suporta. Kasi nga po, talagang nabigla nga po din ako sa alis. Pero sa sinasabi niyo pong regular po yan. Kasi nga po ako po mismo sa kanya siya po mga anak niya Kap, wag mo pangatwiran sa akin yung kanya pagiging regular or what. The fact, tanggalin mo yan dun sa usapan. Ang pinag-uusapan natin dito kung may pinigay kang solusyon . Wala kang ginawang solusyon . Wala kang ginawang recommendation, wala kang ginawang kahit anong plano para sa ganitong klaseng mga tao. Di ba bilang isang barangay, dapat ikaw itutulong sa pagiging isa sa mga solusyon or magiging bridge dun sa sinasabi nating solusyon. Di ba po ba? Apo.
So bilang isang barangay, ayoko kasi na magkakaroon ng discrimination dahil sila ay nagbabasura, dahil sila ay naggaganito, parang tinataboy sila. Pero kapag yan ay may pera, ay sir, sige, tulungan po namin kayo. Ay, hindi po pwede yung ganun klaseng estilo. Lahat ng tao, mayaman o mahirap, dapat pantay-pantay po sila, di ba po ba? Sir, yun nga po ang aking kapatapik ko po at lagi ko naman pong kausap yan. Oo nga, lagi mong kausap. Wala ka naman kasi nabibigay na solusyon. So wala namang kwentang kausap pagka nag-usap pa kayong dalawa. Well, siguro Kap, makinig ka muna. Kakausapin namin ngayon sa kabilang linya itong cluster head ng Department of Interior and Local Government or DILG ng Laguna. Magandang umaga po sa inyo, Florabel Angel. Magandang umaga po sa inyo. Hello po, Sir Dean, Sir Carl, at saka po kay Aling Lolita at pati na rin po kay Unang Barangay Edmond. Bilang part po ng DILG, ano po ang pwede nyo nung maituro dito sa inyong kapitan or ano po nakikita nyo mali muna siguro dito sa nangyari? Doon po sa nangyaring insidente, ano po, Sir Carl, yun po kasing pagkasunog ng basura ay siyempre po ay alinsunod po doon sa RA 9003 ay ipinagbabawal po talaga siya. So, ang parating po doon sa tanggapan namin, sir, ay ilang beses na rin po kasing napagsabihan si Ma'am Lolita. Pero ayun nga po, sabi nyo nga po, bilang po ng barangay, kailangan natin kung meron man tayo na magiging action, ano po, to enforce yun pong batas ay para po doon sa tinatawag natin na humanitarian consideration ay atin po bigyan ng tugon. Ano po. So siguro, Sir Carl, ang pwede na lang po magawa ng aming ahensya ay through our MSGOO ay ilapit po si Ma'am Lolita doon po sa atin pong sa barangay po ulit para po sa kung possible pa po na maituloy yung kanyang pagbabasura para po naman continuous po pa rin po yung hanap buhay. Kaso lang po, hilingin din po sana namin kina ma'am na imbis po na magtapon po tayo, halimbawa po sa gubat or magsunog po, ay baka po pwedeng makasitihan na lang din po ng barangay doon po sa material recovery facility. Kung sakali naman po na hindi po ito uubra, ang aming pong MSGO ay pwede rin pong makipag-uusap doon po sa ating local government unit through the PSWD o kaya man po sa atin pong PESO office para po sa possible po na tugon para po doon sa problema. Ma'am, yan po ang aming sinasabi. Kung ito po sana ay naging unang hakbang ng inyong kapitan, hindi po sana aabot sa ganitong klaseng punto. Sa akin lamang, imbis na tayo po ay dumagdag sa posibleng maging problema, why not help the person? Kasi hindi naman po natin din sila masisi dahil hindi po nila kabisado or wala silang sufficient na kaalaman dun sa iba't ibang mga pwede at hindi pwede, ano bang dapat na diskarte at hindi dapat diskarte. So sa amin lamang, ma'am, no, of course, naghahanap buhay ang mga tao, let's guide them to the right path instead of just stopping them in the middle, hindi nila naintindihan kung ano kanilang pagkakamali. So yun, ma'am, ang aming sinasabi kasi yun naman ang adikain o advokasya namin na maturo sa mga ating mga kababayan kung ano pong tama at ano pong mali. Di ba po ba, ma'am? Yes, sir. Okay, thank you po. Alright. With that said, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Okay po. God bless po. Ngayon naman siguro makausap natin siguro sa kabilang linya para matulungan itong si Ma'am Lolita sa kanyang hanap buhay. Makausap natin ngayon itong manager ng PESO Nagcarlan Laguna, itong si Lourdes Royo. Magandang umaga po sa inyo. Ay, hello, good morning po. Ano pong magagawa ng ating tanggapan? Posible po ba na makapagtulong po sa paghahanap ng oportunidad na makapagtrabaho po ba si Ma'am Lolita? Meron naman po. Meron po kaming mga livelihood assistance program na binibigay po. Kaya lang po ay kailangan po natin na ma-assess din po yung kapasidad po and then yung skills po ng tao kung ano po yung pwede po sa kanya. So, ma'am, kakayanin ba within this week siguro na mga papunta kagad si Ma'am Lolita dyan para ma-assistahan ninyo? Pwede naman po. Mag-visit lang po siya sa aming opisina and then para po ma-interview na po agad namin and then ma-assess na rin po kaagad-agad. Alright. Sige po, Ma'am Lourdes, maraming salamat po sa inyo. Okay po. Salamat po. Alright. Ngayon, balikan natin itong si Cap. Sir, gandang umaga po ulit. So, Cap, ano po magagawa ninyo ngayon? Tulungan po sila na makapunta po tayo at na masama ko po sa ating LGU. Tapos, Cap, kung sakaling sabihin natin na iniisip niyo pa rin ituloy itong isang bagay, then I think it will be best na turuan po natin ang ating kababayan kung saan po pupunta, saan po hindi dapat pumunta, at ano po ang dapat na nilang gawin. Apo. Yun po ang aking gagawin at para po kasi at yan po may regular na pinupuntahan po natin yung mga ganyang gawain. Okay, Cap, sana po ito ay magsilbing aral po sa inyo na sa susunod, hindi po tayo po pwede basta-basta na magsasabi po sa isang tao na bawal to, bawal ganyan. Dapat ipaintindi natin sila and then ano pong susunod na hakbang para matulungan po natin sila na masolusyonan na hindi na po babalik doon sa dati nilang maling gawain. Okay po sa inyo, Cap? Apo, sir. Diyan po yung aral ko nga po at na matutunan.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Cap Edmond Montañano. Sir, salamat po at God bless po. Alright, balikan ko kayo, Ma'am Lolita. So ngayon nakausap namin yung peso, tutulungan kayo dun sa oportunidad, dun sa pagkukuha ng trabaho. And yung kinausap namin si Kapitan. Kung may problema pa ulit susunod, pwede ka ulit bumalik sa amin kung sakali merong problema. Okay po, sir. Pero paglabas ko po din, pag-uwi po sa amin, siguradong hindi po bagang ano rin po ako. Kasi po ay... Ganito ma'am, balitaan niyo po kami. Alright? Kasi one call away lang kami sa DLG para kung sakali meron pa rin siyang ginagawa na panggigipit sa inyo, ay anytime pwede po namin din siya ipatawag. Okay po? Okay po. Alright. Marami po salamat po. Okay po, ma'am. At dyan po tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangayang bitag ilalaban ka diiwan. Itong hashtag ibubitag mo.